Gusto mo bang maging senador? Kumain ka lang ng suka. Posibleng mangyari ito. Mukhang ganito po ang diskarte ngayon nito pong kilala nyo ba? Si Rowena Guanzon. Kain suka po mga tol, kaya po binansagan siya na kain suka queen nito pong si attorney Jesus Palsis. Bakit po natin nag-a-agree o bakit po ako nag-a-agree sa comment na yon nitong si attorney Jesus Palsis? Kasi nakita ko naman sa mga nakalipas po na panahon kung paano po kinikriticize nito pong si Rowena Guanzon ang mga Duterte, partikular ito pong si Sara Duterte. May mga pagkakataon na talagang kine-question niya ang issue ng confidential funds. Ito kasi yung mga panahon na magkakakampi pa si Rowena Guanzon at ang mga dilaw at kakampink. Tapos kinwestiyon niya rin syempre yung naging pananalita nito pong si Sara Duterte about the designated survivor. Saka sa mga nakalipas na panahon, mamaya babalikan po natin yon. Marami po talagang mga kasaysayan na ang paninindigan po nitong si Rowena Guanzon ay ayaw na ayaw sa mga Duterte. Pero tingin ko mas malalim pa ang dahilan tungkol sa mga pagbaligtad nitong si Rowena Guanzon no? Unang-una po diyan, yung political ambition po nito. Sa tingin ko, yun ang kanyang mga nagiging motivation na kahit isinusukan niya noon, ngayon kakainin niya. At higit sa lahat, tingin ko hindi niya matanggap na meron pong Pangulo ng Pilipinas na Marcos dahil napaka-anti-Marcos po nitong si Rowena Guanzon. Kaya pagkakataon niya itong i-weaponize yung grupo na umaayaw sa ating Pangulo at alam naman natin kung sino ang mga yan, ang mga Duterte at supporters po nito, at doon makikihalo po siya, makikitaas ng kamay, sisigaw ng kung ano laban sa ating kasalukuyang gobyerno, sa ating Pangulo, dahil yun na rin po ang isinisigaw ng mga Duterte. Dito po sa pag-uusapan po nating post ni Atty. Jesus Palsis, tatalakayin po natin ang nakaraan at ikukumpara po natin sa kasalukuyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 29, 2026 at kung hindi po kayo Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede pakishare nyo na rin po itong ating live streaming. Dako po tayo dito po sa ating pag-uusapang post ni Atty. Jesus Palsis. By the way, si Atty. Jesus Palsis, para po sa kaalaman ng lahat, siya po ay isang kakampink, no? Siya po ay dilaw, ang kulay po niya ay pink din at literal nakakamping. Pero sa pagkakataon po sa ngayon, mukhang nagiging kakampi po natin ito sa napakaraming sitwasyon, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay pamamahala sa gobyerno. Hindi naman po siya 100% sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, pero maraming pagkakataon din po na siya ay nagpapakita ng suporta sa mga pagkakataon na sa tingin niya ay tama at ipinagtatanggol niya din ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Welcome po sa akin ang mga ganitong personalidad na marunong pong i-accept ang katotohanan na sa ngayon ang Pangulo po ng Pilipinas ay Ferdinand Marcos Jr. at kahit ayaw po nila dapat sinusuportahan pa rin dahil pagka hindi po naging matagumpay ang Pangulo, yan po ay kapahamakan po ng bansa at ng bawat Pilipino. At I believe yan po ay nakaangkla din sa kanilang sinusuportahan sa pagkapangulo noong 2022 na ngayon ay Mayor Leni Robredo. Sinabi mismo ni Mayor Leni Robredo na hangad niya ang tagumpay para po kay Pangulong Bongbong Marcos sa pamumuno po nito sa bansa. Ngayon, puntahan po natin ang post nito pong si Atty. Jesus Palsis. Nakikita niyo po dito, no? Duterte talaga ang datingan nitong si Rowena Guanzon. Pero pag tinanong niyo po yan, DDS ka ba? Itatanggi niya po na siya po'y Duterte diehard supporter. Nakakapagtaka lang kasi bakit nila ikinakahiya na maging DDS samantala yung galaw at mga pananalita po nila ay DDS na. Ilan pa po sa mga photograph na i-share nitong si Atty. Jesus Palsis ay ito po. Ano siya? Estudyante, Rowena Guanzon questions Sara Duterte's Sona Snub. O yan. O, tapos nung siya po'y naki-alyansa sa mga personalidad na sina Attorney Barry Gutierrez at Professor Shelo Magno. Kaugnay po ito ng pag-question sa confidential funds nito pong si Sara Duterte.
O yan ano. Ngayon, puntahan na po natin yung particular post nito pong si Attorney Jesus Palsis. Ipinapakilala niya po sa harapan po ng publiko ang Queen of Kainsuka. Ayan. Ladies and gentlemen, I present to you the Queen of Kainsuka, Rowena Bungangera Guanzon. Kayo ba'y sumasang-ayon dito po sa sinasabi ni Attorney Jesus Palsis na Bungangera? Ito pong si Rowena Guanzon. Una, sumali sa Wag Kang Kukurap movement ni Cielo Magno and Barry Gutierrez, where they called for the investigation of the use of confidential funds by Sara's Office of the Vice President. Ito po yun, no? Very proud siya nung mga panahong iyon na naghahanap ng pananagutan kay Sara Duterte. Tapos makikita natin ngayon, DDS na ang galawan. Ikalawa, she previously criticized Sara for snubbing BBM Sona and for Sara saying she is the designated survivor. Guanzon said, ano siya? Estudyante? Now she's running for senator under the blessings of Sara Duterte. Siguro aspiring, no? Na makuha sa linyada nito pong si Sara Duterte sa pagtakbo po nito sa 2028, yung senatorial slate po nito. At hindi magandang sitwasyon ito, mga tol, sa isang politiko na wala pong prinsipyo. Buti sana kung ang pinag-uusapan ay pagkakaisa, no? At tamang pamamahala. Ako, maaaring maunawaan ko pa, on the other hand, kung sakaling mag-join forces ang dilaw at pula, no? Pink, magsama-sama tayo para lamang masigurado na hindi po mananalo sa halalan si Sara Duterte. Kasi alam naman po natin na bilang pula ngayon, at ako po'y bias, syempre, pabor para kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko kinakikitaan ng negatibo si Pangulong Bongbong Marcos. Although may mga shortcomings as observed by former Senator Trillanes, pero nakikita ko higit sa lahat yung tunay na pagmamalasakit ng ating Pangulo para po mapabuti ang bansa at ang buhay ng bawat po Pilipino. Kaya sa parte din naman ng mga kakamping, ang paniniwala po nila, ganun din naman, ito pong maaaring maging standard bearer nila sa pangunguna ni Leni Robredo or kung sino man, katulad ni Risa Ontiveros or si Bam Aquino. Pero kay Bam Aquino, meron kasing question no? Dahil talagang napaka-critical po nito sa ating Pangulo, kaya parang medyo mahirap, lalong-lalo na sa parte ng mga loyalista na iboto siya. Kaya ang posibilidad lang na maaaring magtugma kung sakasakali is either si Leni Robredo or si Risa Ontiveros combined with the administration. At bahala na sila kung ano po yung maaaring mapag-usapan sa hinaharap. Pero yan ay mga posibilidad lamang, mga tol. But it doesn't mean na yan po ay pagkain ng suka. Kasi may kanya-kanya lang naman po tayong paniniwala at paninindigan. Pero iba po yung sitwasyon nitong si Rowena Guanzon, no? Kitang-kita po natin ito kung paano po nito kinriticize ang mga Duterte. To the extent, pati mga supporter po nito, yung Duterte Youth Party List, di ba? Isa rin po ito sa mga nag-criticize doon. Tapos ngayon, magkakakampi na sila. Ay, iba talaga sa politika, no? Sa bagay, hindi natin masasabi. Ika nga, kakampi mo ngayon, kaaway mo bukas. Kalaban mo noon, kakampi mo ngayon. Ganyan po kasi sa politika, wala pong permanenteng kaibigan, wala din pong permanenteng kaaway, kung hindi permanenteng interes. Pero sana ang interes patungkol sa ikabubuti po ng bansa at ng bawat Pilipino. Tapos ikatlo po dito sa sinasabi ni Attorney Jesus Palsis, in 2016, Guanzon issued a dissenting opinion deciding that Rodrigo Duterte should be disqualified. Topacio and Aguirre criticized her and wanted her to inhibit. Later, they would even threaten her with disbarment cases for her actions as COMELEC commissioner. The only one consistent now is Topacio, who has criticized Guanzon as an opportunista na dumidikit kay Sara for her ambitions. Mukhang hindi magkasundo yung dalawa, no? Again,
I present to you, sabi po dito ni Atty. Jesus Palsis, Her Highness, Cain Suca Queen, Rowena Guanzon. Nag-agree ba kayo dito mga tol? Ha? Sa sinasabi ni Atty. Jesus Palsis na yan? At syempre, dahil nga po ito po ay usaping politika na marahil at sa hinaharap, ito po yung mga siguro nangangarap na mapabilang, mapili sa senatorial slate nitong si Sara Duterte sa kanyang pagkandidato sa pagkapresidente sa 2028. O nandiyan, nangunguna yung pinag-usapan na po natin, si Rowena Guanzon. Hindi rin mawawala dyan si Atty. Vic Rodriguez. In fact, tumakbo na nga po ito noong 2025, talo. No? Ito po si Congressman Miao Miao, hanggang ngayon suspendido. Hindi po natin alam kung ito po ba'y kakandidato sa pagkasenador, pero malamang hindi pa dahil kulang pa po ito sa edad. No, bata pa po ito masyado sa pagkandidato sa pagkasenador sa 2028. Nandiyan lamang siya para mag-miao-miao. At ito naman si Congressman Leandro Lebiste, ganun din po ito. Hindi din po ito marahil tatakbo sa pagkasenador kasi kulang pa rin po ito sa edad. At least 35 years old po kasi ang minimum age para po sa pagkandidato sa pagkasenador. Pero tingnan natin kung ano yung sapantaha po dito nito pong opinion po dito nitong si Atty. Jesus Palsis. Basahin ko lamang din po para po sa kaalaman po natin. Ano? Ang mga nag-aambisyon magsenador para kay Inday Lustay Sara Lacwatsera. Binabasa ko lang yan ha. Pero naniniwala ako ng Inday Lustay at Sara Lacwatsera. Unahin natin ang original Cain Suca Queen, si Rowena Guanzon. Galit siya sa Duterte dati at sumali pa sa grupo ni Sheila Magno para questionin ang confidential funds ni Sara. Tinawag niyang Piona, pero ngayon gustong mag-Duterte 12. Kakaiba. Ikalawa, si Congressman Miao. Pero tingin ko mali yung analysis dito kasi bata pa po ito si Congressman Miao Miao eh. Kaya hindi po ito pwedeng makatakbo sa pagkasenador sa 2028. Pero basahin pa rin natin. Ikalawa si Congressman Miao na mukhang ma-expel sa Kongreso soon at hindi na mananalo ulit sa Dasmariñas. Kaya kailangan mag-ibang strategy. Gusto niyang magkaroon ng Senator Miao para hindi lang Senadog ang nandun. Ngunit tingin ko malabong mangyari ito kasi wala pa pong 30 years old yata itong si suspended Congressman Miao eh, no? Ikatlo, si Thunders ito. Talagang tumakbo po ito sa pagkasenador nung nakaraang halalan. Vic Rodriguez, nakain suka din dahil sobra pong pro-Marcos noon. Pero dahil na-kick out sa Malacanang, tumakbo pero talo as Duterte. Laos na pero naniniwala siya sa try and try until you succeed. Ikaapat is, panghuli, ang boy wonder billionaire na si Leandro Lebiste. Ulitin natin, mukhang hindi pa sapat ang edad ni Lebiste para po makakandidato sa pagkasenador sa 2028. Ganun pa man, tuloy ko lamang po yung binabasa po natin dito. Nangako siyang mag-deliver ng 12,000 megawatts sa gobyerno pero ang na-produce lang ng kumpanya niya mga 120 megawatts. Gusto niya ng magsenador kasi nasabay silang tatakbo ni Mami Senador Loren Legarda sa 2028. Yan ang makulay na mundo ng politika. No permanent principles, just permanent interest. No? Number 1 example, Cain Suca Queen, Rowena Guanzon. Okay? Paano naman ngayon? Tatanungin natin si Atty. Jesus Palsis. Paano kung magkampi ang Marcos at Robredo? Hindi Cain Suca din ang isa't isa. No? Kaya ako, sa puntong ito, balansehin natin. Dapat bago natin bansagan ng Cain Suca ang isang personalidad, alamin natin kung ano ba yung kanyang motivation. No? Para sa akin, walang Cain Suca sa mga personalidad na gusto talagang maglingkod ng tapat at mahusay sa bansa at sa bawat Pilipino. At ako'y naniniwala na kaya po ang gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos at perhaps sa paniniwala din ng mga kakamping nito pong si Leni Robredo. Kasi sa totoo lang naman mga tol, ako kasi hindi loyalista. Ako po'y PBBM supporter, sumulpot lamang po sa larangan ng politika nang maghayag po ng pagkapangulo, pagnanais ng pagkandidato sa pagkapangulo, si Pangulong Bongbong Marcos officially noong October 6, 2023
25 nang inihain niya po ang certificate of candidacy niya sa pagkapangulo. Pero actually hindi yun yung unang punto na nagustuhan ko siya, kung hindi yung interview sa kanya nito pong si Tony Gonzaga on the 3rd week of September. I forgot the specific date na, 2021. Nakakulay pink po siya na suot po doon, at in-interview nga po siya ni Tony Gonzaga, at ako po lubos na napahanga dito po kay ngayon Pangulong Bongbong Marcos, no, na noon ay pribadong individual lamang at naghahangad syempre ng ikabubuti para po sa bansa at sa bawat Pilipino. Kaya nung inihayag niya nga po noong October 6, talagang nangako ako sa aking sarili na after my birthday, ako po ay susuporta na publicly sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at as early as October 21, kasi birthday ko is October 20, ay ipinangangampanya ko na po siya sa ating programa. Sa mga matagal na pong nakatutok dito po sa ating programa, alam na alam nyo po yung political journey ni Top 1. Nagsimula po tayo October 21 kasi before, nahumaling ako kay Kulaong, yung nagpapanggap na Francis Leo Marcos na ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin. Pero eventually, nauntog ako sa katangahan ko, kaya naglaylo po ako, at ang mga nagiging topic ko na lamang sa YouTube channel ko noon ay mga some sort of motivational live stream. Mahilig akong mag-share ng mga quotes, tapos re-reaction na natin. Tapos from time to time, current events. Dahil nga po, bilang Pilipino, dapat sumusuporta ka sa duly established authority, at noon ay si Rodrigo Duterte. From time to time, sinusuportahan ko ang pagkapangulo ni Rodrigo Duterte. Pero lately ko na lang din nalaman na nagkamali po ako doon sa mga partikular na pagsuporta na yon, no? Kasi nabudol nga tayo, ika nga po ng Quadcom, dahil ito pong si Rodrigo Duterte, ayon sa Quadcom report, ay mukha ng kriminalidad at illegal na droga. But going back dito po sa ating pinag-uusapan na kain suka, ako'y naniniwala na walang ibang motivation ito pong si Rowena Guanzon kung hindi ang kanyang posisyon na pinapangarap. Una na po natin nakita ito nung ito po'y kare-retire pa lamang sa Commission on Election o katatapos po ng kanyang tenure bilang commissioner, ay agad pong humalili bilang nominante doon po sa PWD party list sa paghahangad po nitong maging kongresista. Nakakuha naman ng sapat na boto yung PWD party list, pero hindi po siya nagtagumpay sapagkat kinwestiyon po yung posisyon nitong si Rowena Guanzon, at hindi niya po nakuha yung posisyon na pagka-representante sa nabanggit po na party list. At sa tingin siguro nito, hindi naman siya mananalo kung siya'y kakandidato sa local election or even sa pagkakongresista na boboto po sa kanya mismo ang tao. Kaya ngayon, naiisip nitong si Rowena Guanzon, nakakainin niya na lamang ng suka alang-alang sa posisyon, at kakampi na lamang po siya sa mga Duterte. Nagtanong ako kay ChatGPT kung ano-ano ba ang mga banat nitong si Rowena Guanzon sa mga Duterte dati. Ayon po sa sagot dito nitong si ChatGPT, marami ng banat at pahayag si Rowena Guanzon tungkol sa mga Duterte sa iba't ibang panahon. May mga critical noon kay Rodrigo Duterte at Duterte Youth, at may mga pagkakataon din na may pahayag siya tungkol kay Sara Duterte. Heto ang ilan sa mga kilalang banat o statements ni Kain Suka Queen ayon kay Attorney Jesus Palsis. Dinagdag ko na lamang yon. Hindi na po sinabi yon ni ChatGPT, ha. Mga banat ni Rowena Guanzon sa mga Duterte noon. Una, tinanong niya sa COC ni Rodrigo Duterte. Noong 2016 elections, kinwestiyon ni Guanzon ang notarization ng COC ni Rodrigo Duterte dahil lumabas na parang notarized sa dalawang lungsod sa parehong araw. Ito ang isa sa mga unang naging kritisismo niya kay Duterte noong tumatakbo pa lang sa pagka-presidente. Interpretasyon ng banat, parang sinasabi niya noon na may irregularity o duda sa proseso ng papeles ni Duterte. Ikalawa, yung Duterte Youth Party List issue, no? Nagkademandahan pa po ito sa aking pagkakatanda. Idinimandin niya pa nga ng unjust vexation. Ito pong si Cardeme, no? Saka parang nagbaligtaran sila ng demanda. Nagdemanda rin itong si Cardema laban sa kanya eh. Pero hindi ko na maalala yung particular ng mga demanda na yon.
Kaya basahin po natin ito pong sinasabi dito ni ChatGPT. Malaki ang banggaan ni Guanzon at ng Duterte Youth Party List. Tinuligsan niya ang grupo at sinabi niya na maaaring ma-disqualify ang party list dahil sa pag-endorso ng violence. Ito ang isa sa pinakamatinding banggaan niya sa mga pro-Duterte groups noon. Sa katunayan, batang-bata pa dito si Christian Esguerra, pero mukhang bata naman talaga siya ngayon eh. Parang mas matanda ako kay Christian Esguerra eh. Ito no? Bisita niya. Dito po sa noon ay nasa ANC pa itong si Christian Esguerra eh. No? Maganda pa tingin ng mga kakamping dito kay Rowena Guanzon dati. Ayon po dito sa brief YouTube description, a Philippine Poll Commissioner says espousing violence can also be a ground for the cancellation of the Duterte Youth Party List registration. Rowena Guanzon claims she has been receiving death threats from some of the party list group supporters following her votes against the group. While Ronald Cardema, the party list group's chairman, denies being responsible for the threats, Guanzon says he has not asked his supporters to stop. No? Hindi na natin papanoorin yan kasi yun lang naman ang pinaka-tema po ng interview na ito at syempre na-related sa ating pinag-uusapan ngayon, yung pagbanat niya, particular sa Duterte Youth Party List. Tapos ngayon, magkakasama sila sa naging pagdiriwang kahapon ng kaarawan itong si Rodrigo Duterte sa Davao City. Ikatlo, banat sa supporters ni Duterte. Noong 2016, dahil sa pangbabatiko sa kanya online, sinabi niya sa mga Duterte supporters na kung ayaw nila sa kanya, i-unfollow na lang siya. Paano kaya ngayon yung mga nag-unfollow kay Rowena Guanzon noon? Magpa-follow na sila ulit ngayon kay Rowena Guanzon considering na magkakakampi na po sila. Meaning, hindi siya natatakot sa backlash ng DDS noon. At ito nga po, balita po yan ng Philstar.com, no? At ayaw mag-load ng aking internet. Pasensya na, mabagal. Lagpasan muna natin yan. Ikaapat ay banat naman niya kay Sara Duterte. Ito na, nag-load na. Sabi po dito sa Philstar Global webpage, no? COMELEC executive to Duterte supporters, unfollow me. No? Kaya-kayang sabihin ngayon nitong si Rowena Guanzon yan sa mga Duterte supporter, unfollow me. O baka instead na unfollow me, sabihin ni Rowena Guanzon ngayon, follow me, mga tatanga-tangang DDS. Hindi. Pag sinabi niyang tatanga-tangang DDS, papanoorin siya noon, pero mumurahin siya. Katulad ng ginagawa ng mga tatanga-tangang DDS sa akin. Nagtataka talaga ako sa mga ito eh. Alam niyo pagka nagsasalita ako ng tatanga-tangang Duterte supporter sa vlog ko, yung mga reels natin, ang daming nanonood. Kasi bakit? Sinusugod ako ng mga Duterte supporter, gustong-gusto nilang sinasaktan nila yung sarili nila. No? Gustong-gusto nila, naririnig nila na tinatawag ko silang tanga. Ako, pag tinawag mo akong tanga, di na kita papansinin, di na kita pupuntahan. Dapat ganun ang mindset, di ba? Sila, mga masokista yata ang mga ito, kaya gustong-gusto nilang tinatawag sila na mga tatanga-tanga. Anyway, ikaapat po dito, sabi po dito sa ChatGPT, banat naman niya kay Sara Duterte. Ito na, oh. Kaya parang napaka-awkward tuloy ng sitwasyon na ito, mga tol. Oh. Nakikita niyo po ito, no? Magkatabi. Nakakulay green pa si Rowena Guanzon, no? Lintik ang ngiti eh. Piling na siguro. Ay, eto na. Katabi ko na ang Pangulo na kukuha sa akin. Magiging senador na ako. Wish mo lang. Libreng mangarap, ha? Oh. Ano yung banat niya kay Sara Duterte? Ito na. Ano siya? Estudyante? O mga DDS. Diba? Sabi niyo, wag kayong susubok na bumaliktad. Ikaw, top 1. Pagka kumampi ka kay Sara Duterte sa 2028, hindi ka namin tatanggapin. Paano ngayon ito si Rowena Guanzon kumakampi na kay Sara Duterte? Tinanggap niyo na ba? Wag kayong mag-alala. Ha? Hindi ako kakampi kay Sara Duterte kahit maging presidente yan. No, dalawa lang naman ang option ko eh. Either titigil ako sa pagbablog sa politika o magpapatuloy ako pero magiging critical ako kay Duterte kung sakasakaling maging presidente siya. At tingnan natin kung ano po yung mangyayari sa hinaharap. Sabi niya dito, ano siya, estudyante? Noong hindi dadalo si Sara Duterte sa SONA at tinawag ang sarili na designated survivor, binanatan siya ni Guanzon. Explain absence in SONA. Si BP Sara? Ano siya? Estudyante? Yan binalita po ng politico.com.ph, di ba? Ito ang isa sa pinaka
viral niyang banat kay Sara Duterte. Sabi po dito, ano siya, estudyante? Rowena Guanzon questions Sara Duterte SONA snub. Ito po ay July 17, 2024. No? Former Education Secretary and P3P PWD party list nominee. Paano naging Education Secretary ba itong si Rowena Guanzon? Mali yata itong balita. But anyway, yan po yung pagbanat niya. No? At ikalima, pahayag sa confidential funds at budget issues, yung kanina na pong sinabi ni Atty. Jesus Palsis. May mga pagkakataon din na nagsalita siya tungkol sa posibleng budget cuts o parusa sa Office of the Vice President dahil sa mga kontrobersiya. Ibig sabihin, kinalimutan na lahat nito pong si Rowena Guanzon ang issue na kinasasadlakan ngayon nito pong si Sara Duterte kaugnay po ng confidential funds. At ito pong confidential funds po na ito, subject po ito ngayon ng impeachment laban po kay Sara Duterte. At mahirap pong ikaila, no, na walang kasalanan si Sara Duterte, lalong-lalo na ayaw po nilang sagutin head-on yung mga akusasyon. Instead, ang ginagawa po nila is sa pamamagitan po ng legalidad o teknikalidad. Imbis na harapin o sagutin ang mga alegasyon, dadaanin po nila, tingin ko sa panibagong petisyon na naman sa Korte Suprema. Ginawa na po iyan ng kampo ng mga sumusuporta sa kanya sa pangunguna nito pong si Atty. Israelito Torion at Vic Rodriguez. Tapos ngayon, pinalalabas itong si Sara Duterte na hindi daw niya alam yan, no? Hindi daw nila napag-usapan. Instead, nagpapasalamat lamang daw po siya sa mga abogado na yan na siya'y sinusuportahan laban sa kanyang kinakaharap na impeachment. Pero hindi po tayo ipinanganak kahapon No? Sabi nga ni Atty. Jesus Palsis din, at hindi niya tayo malilinlang. Imposibleng walang alam si Sara Duterte and more so sa mga legal action na ginagawa ngayon ng kanyang kampo. Kasi pinalalabas ni Sara Duterte na hindi niya daw iniisip na sa ngayon yan at hinahayaan niya na lamang daw po ang mga abogado niya na magtanggol sa kanya kaugnay po ng impeachment. Pero uulitin po natin, hindi po ako naniniwala dyan. Uulitin ko rin na yan po ay balat kayo lamang. Sapagkat kung hindi talaga sila naniniwala na malakas ang impeachment laban sa kanya, simple lang ang magiging tugon dyan. Haharapin nila yan. Sabi nga ni dating Secretary Ronald Llamas, no? Kapag ayaw humarap, maliwanag na korap. No? Tapos sinabi din nitong si Christian Esguerra sa interview niya kay Congresswoman Jinky Luistro kagabi na natatakot lang. Alin ba doon talaga ang katotohanan? Natatakot lang ba talaga kayo? Ayaw niyong humarap dahil maliwanag na korap? Kaya ngayon dadaanin nyo sa teknikalidad o legalidad. Di ba, mga tol? Ito, dapat hindi na pinapatagal ito Yung mga ganitong issue na integridad mo ang sinisira, kung ako po ang questionin, isasampal ko sa pagmumuka ng mga nag-aakusa katulad ng ginagawa ko dito. Yung mga tatanga-tangang Duterte supporter na inaakusahan akong bayaran, sinasampal ko sila sa pagmumuka ng katotohanan na kahit sarili kong buhay at pamilya ko, mga mahal ko sa buhay, isasangkalang ko na mamatay na kaming lahat kung ako'y binabayaran dito. Dahil alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang pagtanggap ng anumang bayad mula sa mga politiko para lamang isulong ang mga interes po nila. Kung meron mang nagbabayad dito, si YouTube at Facebook po yun, dahil patuloy kayong sumusuporta kay Top 1, bagamat kaunti lang tayo ngayon, kulang-kulang 400 sa YouTube at 100 sa Facebook. At dahil dyan, tayo po ay pansamantala na munang magtatapos at magkita-kita po tayo sa ibang pagkakataon. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating gobyerno, at syempre sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Lagi po nating tandaan, pero bago ko makalimutan uulitin ko lamang po ito sa mga nanonood po ng mga tatanga-tangang Duterte supporter sa aking programa. Magtawag pa kayo para dumami naman po ang manonood ni Tapuan. Asar talo na naman kayo kasi may mga mangilan-ngilan na nagko-comment na mga tatanga-tangang DDS no?
Baka matuwa kayo pag bumaligtad ako, katulad ni Rowena Guanzon. No? Sigurado hindi kayo matutuwa. Pero hindi ko naman gagawin yan kasi ako po ay merong prinsipyong tao. No? Mamarapatin ko na lamang na magturong muli. Ang dami pong gustong kumuha sa akin sa pagtuturo. Ang dami pong mga invitation across the country ng mga review center. Pero lahat po yan, natatanggihan ko kasi mas prioridad ko ngayon ang ginagawa ko dahil mas produktibo po ako dito at the same time, mas malawak ang nabibigyan ko po ng impormasyon kumpara sa loob po ng 4 na corners ng silid-aralan. O hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.